tomorrow, beginning tomorrow, magsisimula na po ang ating pong week-long. Isang linggo po tayo magse-celebrate. At you can check the website, you can check your Sunday Word so that you can be updated with the events and activities na ating pong gaganapin sa ating pong iglesia. Now, let's move on and punta po tayo sa mensahe ng Panginoong Diyos. You know, church, normally, what happens, kapag tayo nakakakita ng isang bagay na para bang sa ating pananaw, dapat simple lang pero nagiging komplikado or komplikado pero simple lang pala. No? Kung minsan tayo po hindi natin nakikita kaagad, no? Kung ano yung totoo, no? At ano yung dapat. Lalo na kung halimbawa po makikita nyo po ang anak ninyo, no? 1 taon pa lang or maybe more than 1 year old, tapos pupunta sa bahay nyo, sa pader, magsusulat yung anak nyo, isusulat po niya mga mathematics formula na pang higher math, no? Kumbaga pang mga high school na, no? Na mathematics. No? Ano pong iisipin nyo? Siyempre, you will think, this is not normal. Hindi yata tama to kasi pag bata, maliit pa lang, normally po ang makikita po natin na bilog-bilog ang mga drawing po sa inyong pader, no? At hindi po mga ganyan. Siyempre, yan po pang mga nag-aaral na po ng high school. No? You know, sometimes we just need to look into a deeper, into the deeper situation of a matter para mas maintindihan po natin. No? Mas lalo nating maintindihan yung isang bagay. No? Kaya, pag hindi po natin nakikita yung mas malalim na katotohanan sa isang bagay, we will have a wrong view. No? Meron tayong maling tingin o pananaw, a different outlook, no? A wrong view. At yan po ang ating pong aaralin, the title of our message, no po, hayaan yung pamagatan ko itong wrong view. Ang aking pong mensahe, no po, baka meron tayong wrong view about women, no? Sa mga kababaihan. Baka meron tayong pananaw na pag tinignan natin ang Genesis, nakita natin si Eva ay makasalanan. Kaya ang tingin natin sa mga kababaihan, no, mali din. No? So, bago ko tayo magpatuloy, pwede ko ba tayong yumuko sandali and join me in this prayer. Father God, in the name of Jesus Christ, your Son, our Lord and Savior, kami po yung dumadako sa lugar na ito at kinikilala po namin na ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Thank you, Lord, for once again bringing us in this place in your holy presence. We come to you, Lord, in spirit and in truth. Wala po kaming ibang dahilan na pinuntahan sa lugar na ito, kundi ikaw. Marinig po namin ang iyong mensahe, marinig po namin ang karunungan na nagmumula sa iyo. At Panginoon, bukas ang aming puso't isip sa bawat salita at katuruan mo. Patuloy ka pong mangusap sa amin. And we do believe, Lord, with your word, there is blessing. Panginoon, tinatanggap po namin ngayon pa lang ang pagpapalang dulot ng iyong salita. Ito po ang sama-sama naming panalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesucristo. Amen and amen. Hallelujah. And let me bring you in the book of Genesis, in Genesis chapter 3. Dito po tayo magsisimula sa verse 20. Sabi po dito, and Adam called his wife's name Eve. Binigyan niya ng pangalan si Eva. No? Yung kanya pong misis, pinangalanan po niya. Because she was the mother of all living. Alam niyo po, nung nabasa ko po itong verse na ito, sabi ko, pumasok agad sa isip ko, kaya siguro kapag mag-asawa na, ang ibinibigay na pangalan sa misis, yung apelyido. No? Binibigay ng lalaki ang kanyang pangalan doon sa babae. Meron mo ba kayong nakitang ikinasal, no? Na ang apelyido ng babae napalitan yung apelyido ng lalaki? Wala, di ba? No? Yung lalaki po ang nagbibigay ng pangalan sa babae. Ito po ang naging impression sa akin. And you know, this verse, ang istorya po ng verse na ito, sila po nabisto na ng Diyos na sila po'y gumawa ng kasalanan. They actually ate
No? Nakain na po nila yung pinagbabawal ng Diyos. Nakakainin nilang bunga mula sa pinagbabawal na puno. Po. At ito pong si Eva, po, si Eve, he went from being God's special gift to man, to the one who bears the blame. Po. Kasi po pumalpak si Eva. Siya po ang special gift, and then pumalpak si Eva, siya po ang pumitas, kumain, inalok pa niya si Adan na kumain din ng pinagbabawal ng Diyos. Kaya po may pananaw, ito bang si Eva, ang mga babae ba ay mahina in dealing with temptation? Are the women the source of sins to men? Kaya po ba nagkakasala ang mga kalalakihan o ang sanlibutan dahil sa babae? Tingnan po natin, ano ba ang sinasabi ng Diyos tungkol kay Eva? And dito po, makikita po natin, ano ba yung totoong purpose ng babae? Mauunawaan po natin, and we will have a different view towards women. Dahil ako po, nagkaroon po ako ng ibang pananaw. So that we could understand clearly what is a woman, the purpose. Tinignan ko po, ano ba itong ipinangalan ni Adan? Ang pangalan mo ngayon, Eve. And you know, I was surprised nung makita ko po na ang Eve, kung ano yung ibig sabihin ng pangalan Eve. Tinignan ko po ang Hebrew word, and the translation in English of Eve is, it is life. Ang pangalan Eve, it means life or life giver. Ang babae pala, po, nakikita po natin ang purpose nila dito, no? sa mga bagay na to, sa pangalan na ito. And tingnan po natin the biblical idea about the design and about the purpose of God for every woman. No? Makikita po natin ngayon dito, mas mag-iiba na ang view natin, ay, ito pala ang nanay ko. Ito pala ang sister ko. And this is my daughter. Lahat ng babae, our wife, dito makikita natin, we will have a different view, a better view of what is a woman. No? Unang-una, ang isang babae, si wife, si Eve, sabi ni Adan, your name is life or life giver. So what is the purpose of a woman, a wife, as a life giver? Unang-una po, wife as a life giver, they propagate life. Sila po ang nag-e-extend ng buhay ng sangkatauhan. No? Sabi po, dito po sa Genesis chapter 4, verse 1 and 2, Now Adam knew Eve his wife, and she conceived and bore Cain. Nagkaanak. Nagkaroon po ng na-extend ang buhay po, dahil si Eva, si Adan, dahil nung kinain nila po yung pinagbabawal ng Diyos, na ang sabi ng Diyos, pag kinain nyo yan, you will surely die. Mamamatay ka na. Pero ngayon, dahil mamamatay si Adan at si Eva, na-extend dahil they were able to propagate life. Nagkaroon po ng isa pong anak, nagkaroon po sila ng anak. At in verse 2, sabi rito, then she bore again, nagkaanak ulit. This time, his brother Abel. No? Alam nyo, dito po makita natin ang grace ng Diyos. Biruin mo, sabi ng Panginoon, now you will surely die. Pero si Adan, pinangalanan niya ang kanyang misis na life or life giver. Meron po siyang pinaghuhugutan niya. Ito pong si Adan. Bakit niya po tinawag si Eva ang kanyang misis, ang pangalan ay life giver? Alam niyo po, doon po sa Genesis chapter 3, verse 20 na binasa natin kanina, bago po yun, may sinabi ang Diyos kay Eva, kay Adan, at doon po sa serpent. Ito po ang sabi ng Diyos. At dito po humuhugot ng pananampalataya kung bakit niya po tinawag na life or life giver ang pangalan. Sa Genesis chapter 3, verse 16, ito po ang sabi ng Diyos sa babae. To the woman, God said,
I will greatly multiply your sorrow and your conception. Magbubuntis ka. In pain, you shall bring forth, ano daw? Children. Kaya po doon sa chapter 4 kanina, si Adan, si Eva, no, nagkaroon sila ng anak, si Cain, no, at si Abel. Nagkaanak po sila. They are actually propagating life. Kaya nung narinig ni Adan yun, oy, magkakaanak si Eva. So now I will give you a new name. Your name is not woman anymore. You will be called Eve, or life giver. Tinan niyo naman ang napakabuti ng Panginoong Diyos. Ano? Si Eva, si Adan, parusa, mamamatay na kayo. Pero pwedeng i-extend pa ang buhay ng sangkatauhan sa pamamagitan niyo. Ikaw ang magiging source, magkakaanak ka at magkakaroon ng bagong supli. At tutuloy-tuloy ang lahi ng sangkatauhan. No? Alam nyo, noon pong Mayo, ito pong May, together with our team, mission team, nag-medical mission po tayo sa Mindanao. At kasama po natin doon sa pamamagitan ng WayJ, our foundation, na bless po ang mga taga Mindanao. May nakausap po akong taga COG sa Mindanao. Siya po ay government official, member ng church, leader sa church, at meron po siyang kunting pinagkakaabalahan ng agriculture. Mahilig po siya sa agriculture. At sabi niya one time, alam mo, Pastor, ang ganda ng creation ng Diyos. Ang puno ng mga namumunga, katulad ng bayabas, katulad ng mga mangga, no? Lahat ng puno na namumunga. When you subject them, pag sila po ay nilagay mo sa stress, no? May instinct ang puno na I am stressed, baka hindi na ako mabuhay. So, ang gagawin ko, kailangan kong i-propagate yung buhay na ito, itong lahi ng puno na ito. Ang gagawin niya, mamubulaklak ng napakaraming bulaklak. At yung bulaklak na yun ay magiging bunga. At yung bunga, syempre may mga buto dun. Yun po ay pag naikalat sa lupa, tutubo ang bagong lahi ng puno na yun. Sabi ko, ganun ba? Opo. Kaya pag ini-sprayan po yung mga puno, pinauusukan yung puno, nai-stress sila. Meron po kaninang umaga, in the second service, may lumapit sa akin. Sabi niya, Pastor, naalala ko sa probinsya namin, ang puno, pag hindi namumulaklak, pinagtataga ng tatay ko yung puno. No? And later, maya-maya, ayan na. No? Mamumulaklak na po. Nai-stress. Kasi thinking, hindi na, baka mamatay ako, kailangan kong mag-propagate, magkaroon ng bagong mga puno uli. Kaya kailangan kong mamunga. Ang maganda sa babae, no, they are able to propagate life. Pero hindi po kayo kailangan pusukan, no, sprayan ng mga kung ano pampa-stress. O gusto nyo ba yun? Pag na-stress kayo, bigla kayo nabubuntis. No? Kami ayaw namin. No? Of course. But that is one of the reality. Ang babae, they propagate life. No? Yan ang purpose niya. Kaya po, alam nyo, sa totoo lang, kung walang babae, hanggang ngayon, nag-iisa pa rin si Adan. Amen? Kung walang babae, walang ipapanganak na mga bayani. Heroes of the nation. Kung walang babae, walang ipapanganak ng mga teacher, ng mga lawyers, doctors, professionals, pastors, wala. Mananatiling si Adan lang. Kaya ang babae po, sila po ay vessel or a channel of blessing ng Diyos para ma-spread ang mankind. Ano? Isa po yan sa purpose ng Diyos sa babae. Propagate life. Kaya lang, please, take note, it will not be easy. Because in verse 16, sabi ho ng Panginoong Diyos sa babae, no? Pakibalik sa verse 16. No? Genesis chapter 3, verse 16, I will greatly multiply your
sorrow, and your conception. In pain, you shall bring forth children. There will be pain. Sa panganganak, there will be pain and sorrow. Lord, salamat. Hindi ako manganganak. No? There will be pain. At alam niyo po, sa totoo lang, yung pain na yan, hindi lang po yan yung literal na pag ikay nanganganak na. Sabi po ng isang commentary sa Bible in the book of Genesis, si John Phillips, sabi niya, there was to be sorrow. Sorrow centering in the area of a woman's greatest fulfillment. Greatest fulfillment pala ito, propagation of life. No? Itong sorrow na ito, nakasenter ito in the area of a woman's greatest fulfillment in the bringing forth sa panganganak and in the bringing up of children. Hindi lang po sa panganganak. There will be pain and sorrow sa pagpapalaki. Balikan po natin ang anak po ni Eva at ni Adan. Cain and Abel. Nagbuntis siya, nanganak siya, pinalaki niya, inalagaan niya. Nung lumaki na ang kanyang mga anak, si Adan at si Cain at si Abel, ano po nangyari? Pinatay ni Cain ang sariling kapatid. Very painful for a mother. Biruin mo, anak mo, pinatay yung sariling kapatid na anak mo din. Imagine the sorrow and pain of Mary. Yung pong nanay ni Jesus nung siya po'y nagkatawang lupa dito sa atin sa mundo. No? Siya po ay ipinagbuntis ni Maria, Mary. No? Tapos ipinanganak siya. Definitely there is pain. There was pain. In the manger, nakikita niya yung anak niya nandun lang sa manger. There is sorrow in it. Palalakihin niya yun. No? Sa magulang, sa isang ina na nakikita niya na yung kakulangan na maibigay niya yung best para sa kanyang anak, it is pain and sorrow. Pagdating ng 33 years old, si Jesus Christ, pinanonood ng nanay ni Mary, ipinapako sa krus. It's a painful experience. Kaya hindi po siya magiging madali. Propagating life, it's going to be painful and sorrowful. And of course, in propagating life, the woman needs a partner, the husband. At dito, meron din pong problema. Balikan po natin yung verse 16. No? Sabi po doon sa verse 16, your desire shall be for your husband, and he shall rule over you. Sabi ko, ano bang ibig sabihin nito? Paano ba kukunin yung pinakamadaling interpretasyon nito? Tinignan ko po ang iba pong mga translation, and dito po ako napunta sa New Living Translation, at ang sabi po dun sa ating binabasa, ano po, and you, wife, will desire to control your husband. Uy, parang nakakalalaki yata mga kababaihan. Gusto nyong kontrolin ang mga lalaki, your husband. Tama po ba mga misis? Ayaw umamin. Matigas talaga. The woman, kasi alam niyo po, para sa isang babae, sa akin lang pong sariling pananaw. Maybe I'm wrong. Sa isang babae, para kasing ang ganda-ganda niya, ano, kapag yung lalaki, sunod ng sunod sa kanya. Upo ka dyan, tayo ka dito, punta ka doon, laba ka dito, linis ka doon, magluto ka. Para bang habang sinusunod siya, habang nakokontrol niya yung lalaki, parang, wow, sinusunod naman ako. Ang ganda-ganda ko kasi. He wanted to please me so much that he will do everything. Tama po ba, mga kababaihan? Ayaw talaga umamin. Ayaw umamin. Anyway, yan po ang sabi ng Bible eh. Wife, your desire shall be for your husband. Meaning, you will desire to control your husband. But,
Ano po sabi? The husband will rule over you. Sorry, kampi namin si Lord. Hindi ko, joke lang. Ano pong ibig sabihin nito? In the propagation of life, a woman needs a partner, a husband. However, there will be a power struggle. Sino ang mas may authority? Hindi na papayag si Eva. Hindi na rin papayag si Adan. But in the Garden of Eden, nung panahon po na kung saan, hindi pa po sila kumakain, nung pinagbabawal na nakakainin nila, there was intimacy. There was understanding. There was give and take. Wala pong power struggle. However, ngayon, meron na. You will desire to control your husband, but he will overrule. He will overrule. Kaya ang bilid ng Diyos, para maiwasan po yan at hindi gumulo, nilagay po ng Panginoong Diyos sa Colossians chapter 3. Tingnan niyo po sa inyong Bible. Mga misis. Colossians chapter 3 verse 18. Wives, ano pong sabi? Submit your own Submit. Husband. Praise the Lord. Kala ko nawala ko sa inyong Bible yung verse 18. Wives, submit to your own husbands as is fitting in the Lord. And husbands, verse 19, love your wives and do not be bitter toward them. Propagation of life, the purpose of woman, there will be pain, there will be problem, there will be sorrow. Hindi po siya magiging madali. However, that is your purpose, to propagate life. Another purpose of a woman, a wife as a life giver, hindi lang they propagate life, they also promote what? Growth. They also promote growth. Ang misis, ang babae, ang nanay, they not only propagate life, hindi lang sila nag-aanak, they also promote growth for their family, for the husband and for the children. Kaya po sabi po doon sa Proverbs chapter 14 verse 1, homes are made by the wisdom of women. Ulitin ko po. Homes are made by the wisdom of women. Yun pala eh. But, tingnan niyo po, pag ang babae, walang godly wisdom, homes are destroyed by her own foolishness. Kaya mahalaga po ang wisdom sa isang babae. Paano ba ako bilang isang babae? How will I be not only propagating life, but how will I promote growth for my family, for my husband, and for my children? Promoting growth, ibig sabihin ito, the woman contribute to the growth of her family. For the growth, for the physical growth, for the nourishment ng kanya pong pamilya. She provides the home. Yun po ang ginagawa ng babae. Alam nyo, puntahan na lang natin ang science. Doon po sa tinatawag po natin sa science na fertilization process. Yan. In the fertilization process, the sperm cell represents the man. The egg cell represents the women. Biology. Natatandaan niyo pa ba ang biology? Taas ang grade ko dyan. 75 ang nakuha ko dyan sa biology. No? Kaya hindi ko favorite subject yan eh. Tingnan niyo po. 300 million sperm cells mag-uunahan sa nag-iisang egg cell. 300 million magkakarera. Para maging isang tao. Kaya kapatid, sa totoo lang,
You run the race, you finish the race. At kaya ka nandito dahil champion ka. Sa 300 million nakakatunggali mo. Ikaw ang you're the champion. Congratulate mo yung katabi mo. Isa kang mananalo. Isa kang mananalo. Dami, no? Grabe, ang galing pala. Kung kakakayra natin, 300 million pala sila. Tinalo natin lahat yun. Saan kaya sila napunta? Well, no? Ang sperm cell na hindi makarating sa egg cell, they will naturally die. They will naturally die. So the sperm cell, sa instinct niya, hahanapin niya yung egg cell. Why? Because egg cell is the home. It provides the nourishment. It facilitates the growth. Nandyan po lahat ng kailangan niya, ng pagkain, lahat ng nourishment para po siya ay mag-develop at mag-grow. So pag tinignan po natin, men, kami, we will look for a home. Instinct. Female, what is your purpose? Sa cell pa lang, you provide the home. Kayo. You provide the home, the nourishment na kailangan ng pamilya. Not only food, but all aspect of development and growth. Sa cell pa lang, kita na ang function ng babae. Kaya si Mister, si isang lalaki, maghahanap siya ng home. Ito ang isang babae, ibibigay sa akin home. Hindi po kami naghahanap ng house. Ang dami mong house for rent dyan. Fully furnished pa. Ang hinahanap namin, home. There is love, there is care, there is nourishment, there is growth, there is development. Yun po ang hinahanap ng lalaki. Kaya pag nakita niya yan, ito ang pakakasalan ko, ito ang magiging misis ko, siya ang aking home. Kaya misis, ibigay mo ang kinakailangan ng lalaki. Pag magtatrabaho yan, anong pakakain mo dyan? Kagabi, pinakain mo ng dilis. Mamayang gabi, hapunan niya, dilis. Bukas ng gabi, dilis. Sa susunod na gabi, dilis. Hindi magtatagal ang asawa mo mukhang dilis na rin. It will not grow. At ang malungkot, dahil instinct ng lalaki, they will find a home, uuwi mo na yan. Saan? Nanay. Hahanapin niyang nanay niya. Uwi muna ako doon. Sa nandi ko, may paksi kahit pa. Hahanapin niya ang nanay niya. At ang malungkot, kapatid, wives, women, listen. Ang malungkot, kaya mong ibigay yung home, pero hindi mo binigay yung home, what will happen? Kapag si Mister, may kaopisinang babae, at alam na alam paano magbigay ng home. Dilis lagi hapunan mo, punta ka sa bahay. Pagluluto kita ng seafood kare-kare. Bukas, punta ka uli, ha? Pagluluto naman kita ng sinigang na baboy. Kompletos recados. May puso ng saging, masarap ang dessert. Siyempre, lumalakas si lalaki kahit na anong pagod niya, pag kumain siya, parang na-energize sa uli. Dito na lang ako. Hindi na ako uuwi dun sa misis kong si Mrs. Dilis. Kaya wag po kayong magtataka kapag meron pong mga mister, sumasama sa mistress. Kasi bakit? They can feel, they get, by instinct, they need a home.
nakikita po nila yung nararamdaman po ng lalaki. And I'm telling you, I'm a man. I know what I need. I am not a woman. I know I need a home. And every man here speaks the same. Kaya kami, maghahanap kami ng perfect wife for us. Mga kababaihan, nasa Bible, ano ba ang isang perfect wife? May checklist po doon. Tingnan natin. Isa-isahin natin so that you will know, ito pala ang perfect wife. Ganito pala mag-promote ng growth sa family. Ganito ko pala ipoprovide ang nourishment sa pamilya ko. And I will be called the perfect wife. Are you ready, church? Mga kalalakihan, tingnan po natin. I-check din ninyo ang inyong mga wife. If they have this. Pag hindi, cross. X. Let me begin in verse 10. It says in Proverbs chapter 31. Dito po yan. Checklist para sa isang perfect wife. Proverbs 31. Ladies, women, wife, mother, are you looking for a checklist for a perfect husband? Sorry. Hanggang Proverbs 31 lang. Kahit tingnan nyo. Walang Proverbs 32. Kampi namin si Lord. Joke lang. Verse 10, Proverbs 31. How hard it is to find the perfect wife. Yes, ang hirap hanapin niya. She is worth far more than jewels. Parang precious stone yan. Ang hirap hanapin. So, paano ba ang isang perfect wife? Verse 11, her husband, can you read the word? Her husband depends on her. He will never be poor. Sino ang hindi magiging poor? The husband. He will never be poor. Si wife, hindi lang umupit. Hindi niya kinukupitan ang mister. Anong ginagawa niya? Verse 12, she does good for her husband all her life. She never causes him trouble. She is always gathering wool and flax and enjoys making things with her hands. In promoting growth, in providing nourishment, development for her family, for the husband, and for the children, siya, hands-on siya. Hindi niya ipinagkakatiwala sa katulong. Subukan niyo. Ipagkatiwala niyo ang husband niyo sa katulong. Aray. Subukan niyo. Pag uwi niyo minsan, hindi na kayong katabi niya. Verse 14, a perfect wife is like a sheep from a faraway place. She brings home food from everywhere. Hahanap ng palengke, ng kung saan makakabili siya ng mga sariwang pagkain. Kompleto ang dapat niyang mahahanap kahit malayo. Because she wanted to bring, gusto niya, yung iluluto niya sa pamilya niya, sariwa at masustansya. She brings home food from everywhere. Verse 15, she wakes up early in the morning. Check. Cooks food for her family. Check. And gives the servants their share. Kahit may katulong siya, siyang gagawa, pero magmamando siya sa mga ibang gagawin. Ito mga gagawin. She guides the servants at home. Verse 16, she looks at land and buys it. Naghahanap ng magandang investment. Hindi lang nagwawaldas. She uses the money she has earned and plants a vineyard. Pag naglabas, kailangan may return. She works very hard. She is strong and able to do all her work.
Nagagawa niya lahat. Yung lakas niya, hindi pang sampal kay mister. Pang trabaho niya yun. She not only wakes up early in the morning, she works late into the night. Maagang gigising, late matutulog to make sure her business earns a profit. Hindi lang po ito financial. Yung effort niya may return. Verse 19, she makes her own thread and weaves her own cloth. She always gives to the poor and helps those who need it. Charitable pa. Matulungin. Verse 21, she does not worry about her family when it snows because she has given them all good, warm clothes. Magandang binibigay niya. Sinisigurado niya hindi giginawin ang mga anak niya, ang husband niya, well protected also. Verse 22, she makes sheets and spread for the beds, and she wears clothes of fine linen. Maayos manamit. Her husband is a respected member of the city council, where he meets with the other leaders. Because she's a perfect wife, tumaas ang estado ng kanyang husband. Kaya pala may kasabihan, behind every man's success is a woman. Ito pala yun. Behind every man's success is a woman. She makes clothes and belts and sells them to the merchants. Naghahanap din siya ng paraan paano siya makakatulong financially sa pamilya. She is a strong person and people respect her. She looks to the future with confidence. Hindi po siya natatakot, hindi po siya insecure because she has great faith in God. And she has the wisdom from the Word of God. And people respect her sa kanyang buhay. She speaks with what? Wisdom. Godly wisdom. And teaches others to be loving and kind. Itong wife na ito, she promotes growth. Pag siya po'y nag-usap, godly wisdom ang maririnig mo. Tuturuan niya ang kanyang mga anak to be loving, to be kind. Pag siya po'y nagsasalita, there is always wisdom. Ano binabanggit ng perfect wife? Hindi po niya ikinukwento si Mrs. Riam. Hindi niya ikinukwento kung anong mga telenovela, kung ano-anong mga drama. What she's sharing is godly wisdom from the Word of God. Wow, ang sarap naman. Mga misis, kumusta? Marami na kayo na-check? O marami na kayong na-cross out? Verse 27, she oversees the care of her house. She is never, what? Lazy. Always busy. May babae po, never busy. May babaeng never busy. At merong wife or babaeng never lazy. Check? At ang pinakamaganda sa lahat, a perfect wife, in verse 28, sabi po rito, her children say good things about her. Pinagmamalaki siya ng kanyang mga anak. Ibinibida siya maging ng asawa niya, ng husband. Sabi rito, her husband brags about her. Ikinukwento ng husband sa mga kumpare niya, katrabaho niya, sa lahat ng nakapaligid sa husband. Ang asawa ko ganito. Pinagmamalaki niya. At ito naman ang sinasabi niya sa misis niya. Verse 29, sabi ng husband, there are many good women
But you are the best. Kung katabi mo ang misis mo ngayon, sabihin mo sa kanya, you are the best. Akbayan mo naman, si Nico mo lang, you're the best. Wala ka lang biglang wala ba? Bakit di wala lang? Hindi, kasama ko siya. Kung nandyan ang nanay mo, Sa kwarto niya. Hindi. or even your grandmother, Hindi, kahit lang sa... just hold her hand and say, Mom, you're the best. Pag uwi niyo po, mga anak, sabihin niyo yan sa nanay, Mami, you're the Ganyan yung nanay best. ko eh. Alam niyo po, sa totoo lang, Pero ano siya, strict. Okay yun. ito pong mga ito, ang hirap pong gawin yan. Alam na. Eh, binasa ko lang, napagod na ako eh. Gagawin pa. It's not easy to promote growth. But you don't have a choice. Yan ang calling ng babae. Amen. You propagate life, you promote growth. Daanin nyo sa Bible, daanin nyo sa science, in biology. Pareho po ang sinasabi. You provide home. The mother provide home. Ang nanay, Mama ko pala. gigising ng maagang-maaga para sa kanyang pamilya. Mama ko pala siya. Kahit pagod na sa trabaho, gawaing bahay, Birthday. sisiguraduhin niyang maayos ang kalagayan ng kanyang mga anak. Provincial lang din naman. Naghihirap kami. Nananahi siya. Kaya ngayon, mga anak, kung meron pa kayong nanay, nung nababasa ko to, sabi ko, hindi ko man lang napasalamatan ng maayos ang nanay ko. Tindi pala ng sakripisyo niya. However, now I can see kung paano ginagampanan ng misis ko ang para sa mga anak namin. Sabi ko, grabe naman palang sakripisyo ng nanay talaga. Kaya mga anak, don't add sorrow and pain for your mothers. Wag na. Yes, dadaanan ng mga nanay yan. Magre-rebelde ang mga anak, susumbat ang anak, susuway ang mga anak, pasaway pa ang tatay, ng tatay na dapat haligi ng tahanan, si nanay ang ilaw ng tahanan, nagbibigay liwanag. Tapos eto si tatay, pasaway, pupundihin ng ilaw. Pupundihin ng nanay. Mabigat po ang mga sakripisyo ng misis. At sa mga kababaihan, mga kapatid, now, I have a better view. What is a woman? They have to be honored. They have to be respected. They have to be loved and cared. Because the way I do it, I also honor my God. Kasi blessing ng Diyos ang bawat kababaihan sa akin. Let's all rise, please. Pwede ba tayong tumayo lahat? Hallelujah. Hallelujah. Women. The wrong view, they are not sinisters. Ibig sabihin, hindi sila masama. They propagate life and they promote growth. Alam niyo po, mahirap ang ginagampanan ng isang babae. Kaya ngayon pong gabi, hindi man ito Mother's Day, a tribute for every woman. Ito po ay galing sa salita ng Diyos. Kung nais po ninyo sa mga kababaihan, ikaw man ay, ano man ang estado mo, you're a mother, or you are a wife, or a daughter, a sister, we would love to pray for you. May the Lord anoint you and give you wisdom. Homes are made by the wisdom of women. And allow us to pray for you. God may anoint you with godly wisdom and be able to do your purpose according to His
will and plan. Sa pag-awit po ng praise and worship, nais po namin anyayahan ang mga kababaihan. Kung wala pong nanay mo dyan, walang misis mo dyan, wala ang sister mo or your daughter, ikaw, husband, kuya, ate, o kuya, tatay, you may represent them for this prayer. Naanyayahan po namin kayong lumapit and allow us na kami po mag-lay ng hands sa inyo to pray for you. Come as the praise and worship singers song.